Yan. For today's video, gagawa tayo ng grills tulad na nakikita nyo na sa may lamesa ko. Ganyan ang gagawin natin in a simple way. Ayan. Masabi ko simple way, lalo pagka mayroon tayong mga gamit tulad ng ating stand, ng ating grinder. Napakabilis lang natin magagawa yung ganitong mga grills o yung pagkat ng iisa lang ang sukat. Ayan, nilagyan ko lang po ng guide ng ating grinder na mayroon siyang holder. Then nilagyan ko siya ng guide para mas mapabilis nating makat ng pare-parehas yung ating gagawin na mga grills or yung ating mga stick. Yan, lagyan natin siya ng guide. Pagka nakuha natin tamang sukat, iisang sukat lang yan, cut na lang tayo ng cut gamit using ating grinder na nakalagay sa holder. Yan, kung makapansin nyo, nag-start na akong mag-cut. Yan, once na nakuha ko yung tamang sukat na okay na siya, yan, dire-diretso tayo mag-cut. Yan ang kainaman kapag meron tayong mga guide. At lalo pagka marami tayong ikakat, iisang sukat na lang yung magiging kalalabasan ng ating gagawin. Kaya kahit gaano kadami yung hiwain natin, mas mapapabilis. Pero kung halimbawa hindi niyo na minsan niyo lang naman gagawin to, kahit hindi na kayo gumamit ng mga ganitong mga guide. Ako kasi medyo marami akong ginagawang ganit na grills, kaya nag-provide ako ng ganitong tools tsaka yung ganitong guide. Yan, nag-DIY tayo ng ganitong guide para mas mapabilis yung ating trabaho. Ayan, at ito na nga yung ating gagawin na grills. So, ito yung gagawin natin ihawan. Ayan, napakadami niya at saka kung mapapansin nyo, same lang yung kanyang magisukat. Gawa nga na sa ginawa nating guide. Kahit gano'ng karami, saglit lang natin siya ikakat kapag meron tayong ganong guide. Kaya mag-start na tayo dito mag-weld. Bali, tinudrado ko muna siya bago tayo mag-start ng mga pahalang. Yung pinaka plyboard na yan, yun naging pang eskwala ko dyan para hindi na tayo mahirapan sa eskwala. Ispat lang muna bago tayo mag-pull weld. Lalagyan ko lang din muna rito ng dalawang pahalang dito sa gitna. Siya yung magpinaka-brace niya. Once kasi nawala siyang brace niya, magkakaroon tayo ng pagbaluktot niyan once na nainitan yan o nagbabaga. Pag nasala natin sa uling is magkakaroon na siya ng deform. Kaya kailangan din natin itong dalawang piraso para lang sa pampatigas niya. Dito mag-start ako ng maglagay ng mga pahalang. Bali dito gagamit ako dito mamaya ng spacer para maging same yung kanyang gap. Bali ang ginamit ko rito spacer sa tubular na 3/4. Kaya bali 3/4 yung ayang papasin yung 3/4 na yun na tubular, yun yung magiging sukat ng bawat pagitan ng ating grill. Mas mapabilis pa yung ating trabaho. Sa pinakadulo ko ulit sa part na to mag-i-start para makuha ko yung tamang distansya niya papunta dun sa bali sa lubong ang gagawin ko dyan. Once kasi na magkaroon siya ng konting gap, mahahabol ko siya, kaya magsisimula ako dito sa dulo-dulo. Yan, sa lubong siya sa gitna.
Yan, dito, after ko siya maitak, yan, mag-start na tayo mag-full weld. Yan, bali, 4 na spot yung gagawin ko sa isang stick. Yan, pampasin nyo yan. Lahat yan, ispatan natin, then kabilaan, then pati sa back to back. Para mas maging matibay yung ating grills. At dito i-test ko na kung okay nga ba siya. Ayan, tama-tama to sa ating occasion ngayon, 2025, bagong taon. Ayan, ito na nga yung ating ginawang ihawan. Ayan, papasin nyo, natakatanggal muna yung ating grills. Then, kasi naglilitsyon pa tayo ng manok dyan, pero pwede natin isabay yan once na meron na tayong iihaw na barbecue. After na to, iihaw na rin natin yung ating susunod dyan. Ayan nga, papansin nyo, sabay na natin siyang iniihaw. Yan, habang nagkatayang tayo o malapit tayo maghintay sa manok, sabay na natin yung ating barbecue. Ayan, ganun lang guys, and thanks for watching.